Kahit simula na ng Ramadan ngayong araw, patuloy ang bakbakan ng militar at Maute Group sa Marawi City, Lanao del Sur. Ayon kay ARMM Governor Mujib Hataman, may 15 bihag ang mga terorista. Sa gitna nito, pahirapan ang paglilikas sa mga apektadong residente, lalo na yung mga naiipit sa gulo. Narito ang report. Umaalingaw-ngaw na putukan at mga pagsabog. Ito ang sumambulat sa Marawi City, Lanao del Sur sa pagsisimula ng Ramadan ngayong araw. Mas tumindi ang opensiba ng militar kontra sa teroristang grupong Maute sa pagpapatuloy ng kanilang military at clearing operation sa lungsod. Bawat sulok ng mga lansangan, maingat na sinusuyod ng militar. Ang mga pinaghihinalaang kuta ng Maute, pinapaulanan ng bala. Maging sa Himpapawid, panay ang pagpapatrolya at mga airstrike ng attack helicopters ng AFP. Pero paglilinaw nila, hindi ito nangangahulugan na binobomba na nila ang lungsod. We assure our kababayans in Marawi, our Muslim brothers, that we are not bombing your city. We are merely performing surgical airstrikes. Dahil sa walang tigil na putukan, umakyat ang bilang ng mga nasawi. Bringing the total number of terrorists killed to 31, and yesterday we lost 6 more and 7 wounded, bringing the total number as of 12 midnight last night to 11 members of the armed forces killed and 2 members of the Philippine National Police. Kasama sa mga napatay ang mga banyagang terorista na kumpirmadong kasama ng Maute sa bakbakan. There are certain foreign elements here who have been in the country for a long time, aiding these terrorists in skills related to terrorism. Sa kabila nito, kumbinsido sila na sa lalong madaling panahon, mababawi na nila mula sa mga terorista ang buong Marawi. The objective of our armed forces is to expedite the clearing of the city of Marawi of any terrorist elements who are still holed up in the area. Having accomplished this, we will announce whether residents are already free to come in and resume their normal lives. Kasunod naman ng walang tigil na bakbakan, may ilang residente pa rin sa lungsod ang mas piniling manatili roon. Takot daw kasi silang iwan ang kanilang bahay dahil sa mga umaaligid na terorista. Karamihan naman sa mga taga-Marawi nasa iba't ibang evacuation center na. Pahirapan pa rin ang pag-alis mula sa lungsod dahil sa dami ng mga lumilikas. Mapabata, matanda at maging mga banyaga. Kanya-kanyang alsabalutan makaalis lang sa area ng bakbakan. Karamihan naman sa mga nag-evacuate ang dumiretso sa Mindanao State University sa Iligan City. Maayos ang lagay ng mga evacuee roon, lalo pat panay pa rin ang pagdating ng relief goods at mga supply. Mga karagdagang supply naman ang ipinadala ng Western Mindanao Command para sa mga sundalong nakikipagbakbakan sa Marawi. Kabilang dito ang mga ready-to-eat meal at iba pang pangangailangan. Tiniyak ng West Mincom na patuloy ang pagbibigay nila ng tulong sa mga sundalo. Sa gitna ng bakbakang nagaganap sa Marawi City, ramdam sa malaking bahagi ng Mindanao ang mahigpit na seguridad. Sa Cotabato City, nakapwesto ang isang military tank sa tabi ng isang fast food sa plaza. Dinagdagan ng mga sundalo at pulis sa matataong lugar, meron ding checkpoints. Sa Zamboanga City, bukod sa mga kalsada, binabantayan din ng mga otoridad pati ang karagatan. Bawat bangka at barko, iniinspeksyon ng Coast Guard. Inuutusan ng lahat ng tripulante na itaas ang mga kamay para makita kung armado o hindi. Mahigpit na seguridad din ang ipinatutupad hanggang Metro Manila. Pinakaiingatan ng pulisya ang matataong lugar tulad ng airport na maaaring maging target ng terorismo. Pero paalala ng mga otoridad, business as usual lang at huwag matakot.